Matapos ang inaugurasyon, nakipagpulong si Pangulong Duterte sa mga pinuno ng makakaliwang grupo. Ano kaya ang kanilang mga napag-usapan? Alamin natin yan mismo mula sa kay Renato Reyes, Secretary General ng Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Magandang umaga, Nato. Magandang umaga, Howie, sa ating mga tagapanood. Okay, sanay kayong nagrarally sa labas ng Malacanang. Ngayon, nakapasok kayo, araw mismo ng inaugurasyon. Anong circumstances noon? Ano, may formal invite ba sa inyo o basta pinapasok lang kayo? Well, ano yan mula nung siya ay nahalal na Pangulo, nagsisikap kami na maimbita siya o makausap siya at maihapag sa kanya yung mga problema ng mga taong bayan, pero hindi nagkaroon ng maayos na schedule. So the day before the inauguration, sumubok kami na maaari kaya siyang makausap at nagsumiti kami ng mga pangalan sa PSG for coordination. Pero ako honestly, hindi ako sigurado na matutuloy yun. I was even skeptical up to the last minute. So nag-communicate kami sa PSG at tinanong namin kung tuloy ba at sila ay nagpadala ng susundo sa amin. So, okay, balikan lang natin sandali yung sinabi mo kanina lang. Ano? Yung sabi mo, sinumusubok kayo makipag-appointment. Panahon pa yun ng kampanya o pagkatapos siya mahalal? Pagkatapos siya mahalal. Okay. No? So, pero hindi nga natutuloy. No? We invited him to the People's So, first interaction nyo sa kanya? For me, it was the first time na makakaharap ko siya at makakausap. Sa iba namin sigurong kasamahan, hindi na bago dahil matagal na yung relationship niya sa kaliwa dun sa Davao City. Pero sa amin, taga Maynila, first time talaga namin siyang makaharap ng ganon. Okay, ilang kayo doon at sino yung mga leaders na nakapasok? 10 kami na sinundo ng PSG. No? Kasama natin sina Liza Maza. Na ngayon Sinundo kayo sa Mendiola? Sinundo kami sa Mendiola sa gitna ng rally. No? So wala nang mga costume changes yan. Kung anong itsura mo at pawisan ka, yun na kayo. No? Pasok kami dun sa loob, kasama yung leaders ng bayan, KMU, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Kabataan. Tapos may kasama kaming lumad na hindi pa rin makauwi sa kanilang communities. May kasama, Taga Mindanao yun? Taga Mindanao, oo. Meron kaming kasamang mula sa Cordillera, no? Para kumatawan din sa mga IPs. So medyo broad yung yung constituent na hinarap niya at naisingit kami sa panahon after the oath taking ng cabinet officials and just before the cabinet meeting, the first official cabinet meeting. So mga 40 minutes kami na kinausap at natutuwa naman kami na binigyan kami ng panahon. No? First time namin maka-encounter ng ganyan. No? On an inauguration day na kami ay hinarap at nakinig siya dun sa aming mga hinapag na mga usapin. Okay, and then, una, ano yung pakiramdam na unang beses mo at saka yung ilang kasama mo na nakapasok dun sa Malacanang? Well, nakakapanibago no? Kasi ako last time na nakatungtong ako dyan sa Malacanang, panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo, just after EDSA 2, no? And that was a long time ago, 15 years ago, okay. No? Nasa youth and students pa ako noon. Ngayon, it was very relaxed, no? Despite yung pinanggalingan namin, galing kami sa rally, we were obviously not dressed for the occasion, no? Pero siya, relax lang siya, no? Tinanggap niya kami, mainit yung pagtanggap at naging malalim, no? Yung mga pag-uusap. So, umalis kami doon na medyo may mas mataas na kumpiyansa sa administrasyon. Okay, medyo malalim. Ano ba talaga yung mga napag-usapan ninyo? Well, nag-usap kami tungkol sa paglaban sa contractualization. He remains committed, no, to abolishing contractualization. Committed siya sa paglaban sa malakihang, mapanirang mga pagmimina and mukhang he draws the line sa open pit mining, no, na talaga nakakasira. Very receptive siya sa land reform. In fact, iniisip niya paano i-distribute ang 6 million hectares of public land para sa mga magsasaka. Nais niyang itaas ang budget pangkalusugan. Nag-usap kami tungkol sa political prisoners, no? Kasi isang mahalagang issue yan sa peace negotiations. He agreed na kailangang palayain yung mga NDFT consultants, pero umapila kami na paano naman yung mga may sakit, yung mga matatanda, on humanitarian grounds, may consideration ba sa kanila? And he appeared very sympathetic doon sa pagpapalaya ng mga matatanda at may sakit na mga bilanggong politikal. So, maging maganda yung mga takbo ng pag-uusap. Okay, those are the issues na nag-a-agree kayo, no? Yeah. Pero maraming ibang mga nangyayari at mga ibang issues ngayon, ano? Halimbawa, itong mga lumalabas sa balita, itong mga napapatay ng pulis, hindi pa natin alam yung mga tunay na circumstances dyan. No? Napag-usapan nyo ba, halimbawa, itong mga sinasabing extrajudicial killings dahil may concern din kayo sa karapatang pangtao? Well, ang pinag-usapan namin yung mga trumped-up cases na sina-file, no, sa mga aktivista. Pero alam naman ng publiko, no, na ang stand ng bayan, we oppose any form of extrajudicial killings, no, kahit na sabihin na ito ay ginagawa in the course of the campaign against drugs and criminality. Gusto nga naming malaman kung ano yung nasa likuran itong biglang pagdami
No, halos araw-araw, linggo-linggo may mga pinapatay na pinaghihinala ang mga pushers at dealers. Ito ba ay may kinalaman sa pagtatakip ng mga sindikato para hindi na mabuking ng bagong administrasyon. So, we are very concerned. Gusto rin naming malaman bakit dumadami yung mga ganyang pagpatay. Meron din kami mga differences sa administration. Halimbawa, pagdating sa K-12, no, yan, mag-uusap pa kami dyan kung anong mangyayari. Maaring may differences din tayo sa economic policies, no? Sa neoliberal economic policies, gustong ibukas ang bansa sa mas maraming investments, gustong luwagan ng mga restriction. So, meron kaming mga question, no? Dun sa mga ganoong mga panukala at meron kaming objection sa ilan. Okay, halimbawa, yung nagpahayag na siya ng suporta sa K-12, at least in the meantime, no? Kayo, tumututol kayo doon. Na-bring up ba itong issue na to? Binringa po yun ng isang kinatawan ng kabataan, yung usapin ng K-12, yung usapin ng libreng edukasyon para sa mga mamamayan. No? Bagay na sinikap niyang pakinggan pero hihintayin natin kung ano pa yung buong sagot nila. We plan to take it up, no? Kahit doon sa DepEd Secretary kasi nga hindi pa resolbado yung usapin na yan. Okay, may mga ilang prominent leftist figures na nabigyan nga ng mga matataas na posisyon sa bagong administrasyon. Ano? Pero dito sa article na sinabi mo, dito sa article na sinulat mo, nung I think kahapon lang sa Facebook at lumabas sa Rappler din, ano? Pinaliwanag mo, you made a difference between itong Communist Party of the Philippines and Bayan. Sabi mo, wala naman inalok na position sa Bayan. Itong Makabayan Coalition mismo. Yung ay binigay na post ay sa Communist Party of the Philippines. Okay, para malinaw lang, no? Kasi para sa marami sa publiko, you're close allies with the Communist Party of the Philippines. Ano ba ang ugnayan ninyo? May distinction, no? Pero siguro sa ilang mga political objectives, no, or sa political line na tinatawag, may pagkakalintulad. Pero syempre, ang Bayan, hindi kami isang armadong grupo, hindi kami underground organization, no? Kumikilos kami sa larangang legal. Ang Communist Party of the Philippines, ang NPA, ang NDF ay nagsasagawa, no, naglulunsad ng isang armadong pakikibaka. So armado sila, no, hindi sila kumikilos sa balangkas ng umiiral na konstitusyon at mga batas. No. So malaking pagkakaiba yon. So for the President to actually offer positions sa CPP, sa isang revolutionary force, medyo bago yon. No. Kahit kami, nagulat kami na meron siyang ganong pag-reach out, no, dun sa mga revolutionaryong puwersang lumalaban sa gobyerno pero gusto niyang maging parang bahagi, no? Sumama kayo dito sa aking binubuong gobyerno. Bago 'yon para sa amin. Okay, so would you consider this kind of a coalition government dahil siya ay naging representative siya or kandidato siya ng PDP Laban? Yeah. Ngayon may mga iba siyang partido at grupo na kasali ngayon sa kanyang gabinete. So, ano bang ugnayan niyo ngayon sa Duterte administration? Well, syempre yung nilinaw ko doon sa article na yung CPP hindi pa sila sasali sa Duterte administration because nasa gitna sila ng usapang pangkapayapaan and they would want a final peace agreement muna bago sila sumali. Pero kami na nasa kumikilos, no, sa larangang legal, we could say na merong cooperation and alliance na umiiral ngayon, no, sa pagitan ng sa amin, no, at sa Duterte administration. But like any alliance, no, meron kayong mga pinagkakaisahan, meron din kayong hindi pare-pareho ang pananaw. So ano yan, dynamic yan at merong unity and struggle sa loob ng alliance na yan. Okay, so sa ngayon, you are allies. May alliance. May alliance, may cooperation on the basis of pro-people and progressive policies. Oh, but at the same time, sinulat mo rin na Meron hindi din kayo- titigil ang mga rally. Magrarally kayo sa araw ng SONA mismo. Yep, sinabi na rin ho namin sa Pangulo na advance notice sa kanya. May rally po kami sa araw ng SONA. Baka nga ho pwede makalapit-lapit kami sa batasan, no, para hindi naman Pero hinaharangan. hindi mga polisiya ni Duterte ang ipoprotesta nyo. Hindi si Duterte ang pinoprotesta namin sa araw ng SONA, hindi yung Pangulo. Pero syempre may mga policies, no, na gusto naming ma-engage, gusto naming malinawan. Merong mga agenda rin kami na dinadala, yung People's Agenda for Change, na gusto naming itulak both sa executive tsaka sa legislative. So maraming issues pa rin ho na dala-dala. Kaya nga sinasabi namin, hindi pa kami magtitiklop ng mga banner at streamer dahil ang dami pa hong kailangan ipaglaban at daming kailangan itulak na pagbabago. Okay, dito nga sa sinulat mo, no, may isang point of disagreement. Marcos's hero's burial. We're keenly aware of the differences
And that's one of the differences between yung grupo ninyo, panig ninyo, at saka itong Duterte administration na nagpahayag na rin na may balak silang ilibing nga si dating Pangulong Marcos sa libingin ng mga bayani. Is this a potential deal breaker for the alliance? Well, Kung matuloy yun. Sinabi na rin ho, I think even the NDF has stated na it is not the deal breaker for the peace negotiations. Pero syempre, magkakaroon ng mga matinding punahan siguro, no? At pagbatikos. Pero I don't think na hahantong yun sa napakatinding antagonismo sa ngayon, no? Pero kami, naninindigan pa rin kami, syempre, na hindi kayo aayon sa anumang pagpaparangal bilang bayani sa dating diktador. So kung matuloy yun sa Setyembre, tuloy pa rin itong alliance na to. Maaari. Ganun pa rin ang ano. So what could be a deal breaker? Ano ba yung talagang non-negotiable ninyo? Well, ano yan makikita natin yan through the peace negotiations. No? Yun ang inaabangan namin. Kasi a lot of the issues na magde-define ng alliance na ito, pag-uusapan sa peace negotiations. Aayon ba ang Duterte administration sa national sovereignty laban sa anumang tipo ng dayuhang panghihimasok? How far will it go for land reform, for national industrialization? Paano nito i-deliver ang totoong serbisyong panlipunan para sa mga naghihirap na mamamayan? No? So, doon ho kami nakatingin No, we would want to find out also hanggang saan itong alliance na to, and we will soon find out kung umabante na yung peace negotiations. Okay, speaking of which, anong tingin mo dito sa komposisyon ng gabinete? May mga allies kayo dyan at may mga, maaari natin sabihin na naging kalaban. No? Yeah, that's true. Halo-halo yung kabinete ng Pangulo. Merong magaling sa kaliwa, meron namang kumakatawan sa mga malalaking negosyante, no, sa malalaking mga interes. So, kailangan bantayan din sila no? Yung mga magdadala no, ng mga programa o patakaran na hindi aayon sa interes ng mamamayan, nakabantay kami dyan at handa rin kaming punahin itong mga ibang miyembro ng kabinete. Doon naman sa nagsusulong ng makamamamayang programa, nakahanda naman kaming suportahan sila. Okay, may mga nagsasabi na ngayon. Of course, there's a lot of exuberance ngayon on the part of people on the left. No? May isang prominent pundit, no? Sabihin ko na sa pangalan niya sa Facebook, si Ramon Casiple. Sinabi niya, in-announce niya na this could be the end of elite democracy. No? Anong tingin mo dyan? Anong basa mo doon? Dahil, he's kind of a respected analyst. No? Maaari bang this is really the end of elite control over our political system? Well, baka hindi pa siguro. Baka maaga pa. No? May puwang na ibinigay. No? Pero yun ba ay masasabi natin yun na yung dominant trend? No? Yun na ba yung mangingibabaw? Hindi pa natin alam Nandiyan pa rin, well-entrenched yung mga malalaking vested interest. No? Yung mga landlords, big business, no? The dynasties are still there. Kami naman, doon sa maliit na puwang na ibinigay, sikapin natin gawin ang pinakamabuti para sa bayan habang nilalabanan po yung mga nagnanais na panatiliin pa rin yung status quo. So it's a very complicated thing. Kahit kami, inaaral namin to everyday, natututo kami. No? We don't have all the answers right now. No, inaaral din namin paano kami magna-navigate dito sa ganitong bagong sitwasyon. Okay, yung isang ikinutuwa nyo na may utos si President Duterte sa bagong Health Secretary Ubial na pumunta sa Cuba para pag-aralan yung healthcare system. Seryosong suggestion naman siguro to or utos no sa Health Secretary. No? So, bakit nyo ikinutuwa ito? Well, prior to the inauguration, meron kami exchanges ni Secretary Ubial sa Twitter, tapos may criticism sa kanya yung mga ilang health workers na parang ang framework niya corporatized healthcare or PPP pa rin, no? Na hindi kami umaayon doon. So we found it very surprising and refreshing at the same time na yung presidente, pag-aralan niyo sa Cuba kasi marami tayong matututunan dyan paano gagawing libre ang serbisyong pangkulusugan. Para sa amin, malaking bagay na meron siyang ganung mga ideas at open siya sa ibang mga pananaw sa pagpapatakbo. Okay. Sabi mo nga dito sa article mo, we're entering uncharted territory. Good luck sa ating lahat. Good luck po sa atin. Salamat po sa inyong pag-unawa. Maraming salamat. Maraming salamat, Renato Reyes, Secretary General ng Bayan.